is simple interest. So for simple interest, ang pinakamahalaga naman dito sa engineering economy, wala. Wala. Oh. Okay, game. So, ang pinakamahalaga sa engineering economy is, ano pinakamahalaga sa engineering economy? 5Q, tama. Ano ba? Ano ba ang pinakamahalaga sa engineering economy? Ano? Ano beta? Pera? Ano beta? Okay, pera. Okay, ano ba? Dapat marunong kayo mag-drawing ng cash flow diagram. Tama? O yung pagpasok or paglabas din ng isang pera. So, kunwari, parang lang siyang number line. Tama ba? Wherein, start tayo sa zero or kung saan man yung origin. This is the present. Tapos, naglalagay tayo dito ng mga numbers. Tama ba? Tapos naglalagay tayo dito ng N. Where N is the number of compounding interest. Okay, or the number of compounds na tinutukoy natin dito. So, kunwari, ang pinaka-usual na compounding period natin, ilan ba? Per year, tama. Kapag per year, lalagyan natin dito, yearly per year. Ibig sabihin, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ang meaning niya, meron tayong 1 year, 2 year, 3 years, and so on. Tama ba? Then, ito yung nagpa-pertain sa first year, tapos ito naman second year, and so on. Tama ba? Tapos kung hindi naman yearly, ano ba yung mga compounding periods natin na usual? Quarterly, semi-annual, bi-monthly, weekly. Pag-uusapan naman natin yan later. But what that only means, kunwari, nakalagay dito, monthly yung and na pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin ito mga to, first month, second month, third month, and so on. Tama ba? Okay. So, to complete a year, kailangan natin ng 12. Tama ba? Kasi kapag quarterly, ilan ba? Quarters, syempre, ibig sabihin ng quarter, 4. So, if this is quarterly, sabihin natin, lagyan natin dito, quarter. Paano makapunta na isang year that is quarter na? Tama ba? 4. So, first quarter, second, third, and fourth. And that is equivalent to 1 year. Okay lang? Okay, kapag simple interest, tumutubo yung pera natin, pero ano yung kailangan natin i-differentiate doon sa isa pang kain ng interest? Ano isa natin kain ng interest? Na tayo simple interest, kasi we have the compounding interest. Kapag simple interest, ano nangyayari? Fixed lang yung angat ng pera. Naka-base lang sa principal amount. So let's say, nag-invest ako ng 1,000. Tapos sabi natin, yung rate daw ng compounding simple interest natin is 10%. O ano 10% ng 1,000? 100, tama ba? O, 100. So at the first year, kapag nag-interest na magiging 1,100. At kapag nag-interest ulit sa second year, 1,200. Ibig sabihin, nakatingin ka lang sa principal amount dito sa rate of interest mo. Okay? However, kapag compounding ang interest natin, ano nangyayari? O, sabi natin dito, first natin 1,000. First year, rate pa rin natin is 10%. O, magiging 1,000 pa din yan. Pero, at the second year, kapag compounding interest, doon ka titingin sa previous year. Tama ba? Yung 10% ng 1,100 ang titignan ko. Ilan yung 10% ng 1,100? 110. So instead of 1,200, ang magiging pera mo na is 1,210. Tama ba? O tapos sa third year,
Kapag simple interest, ito, 1,300. But for compounding interest, sa 10% ka ng 1,210 titingin. Tama ba? O, that is 121. Ilan na yun? 1,411. Tama ba? Okay. So this is simple. Kapag simple, nakatingin ka lang sa principal amount. Kapag compounding, nakatingin ka sa previous amount. Okay lang? Bakit? Ito lang. Ano? 1,4... Tama naman. Ay, ito. Tama, 1,421. Yan. Okay. So for simple interest, we have this formula wherein the interest is just equal to PRN. Where N here is always number of years. Okay. Kapag simple interest, number of years natin N, plus R natin is the rate of interest. As P is the principal amount, or kung magkano man i-invest mo. So, this problem number. Sabi ko, how much is the interest that will be made on a 25,000 loan that was made on May 1, 2002 and repaid on August 1, 2005 with ordinary simple interest at 8% per year. So una, alamin natin yung principal amount natin. So the principal amount here is 25,000. Tama ba? Tapos we have here a rate of 8% per year or that is equal to 0.08. Tapos we also need N to compute for I is equal to PRN. Para ma-compute natin yung interest, yung pinapahanap sa atin yung interest, kailangan natin ng formula na I is equal to PRN. Ngayon, kailangan natin i-check ano ba yung number of years from May 1, 2002 to August 1, 2005. Kung bibilangin nyo, so una start tayo ng years. 2002, 2003, 2004, 2005. But that will only account from May 1, 2002 to May 1, 2005. Yan yung 3 years. Pero i-repeat daw natin siya ng August. So we still have to take into account the months that we have. So that is May, June, July, August. Tama ba? So August, that is 3 months. 3 years and 3 months. Or kung gagawin natin siya in years, that is 3.25. Tama ba? 3.25, yan yung N natin. Compute ito. This is 25,000 times 0.08 times 3.25. Ilan? Yung interest natin? 6,500. Tapos, kung tatanungin naman sa atin what is the future amount, plus lang natin siya sa 25,000 which is the principal amount. Okay, so if ever lang, F is equal to P plus I. So ilan yun? 31,500. Okay na tayo sa simple interest. O, di naman masyadong labasin itong simple interest. So, tayo dito. Na tayo sa compounding interest. Okay. For compounding interest, sabi natin dito, nakatingin tayo sa previous amount kapag tumutubo yung pera natin. Okay. So, for compounding interest, we have this formula. F is equal to P, 1 plus I raised to n, or the future amount, ito yung F natin. F is the future amount. Tapos P natin is equal to present amount. Present or principal. Tapos we have here I, where I is the effective rate. Hindi natin dito. I is equal to effective rate. Tapos we have a formula for I which is R over M. Where yung R natin is the nominal rate. Tapos yung M natin is the compounding periods. O ito yung sinasabi natin kanina. Na ang interest, usually annual ang paglabas. But, depende naman yun sa bangko kung ano yung mga compounding interest
na meron sa compounding periods. So pwede ang pera mo tumutubo siya kada year, pwede tumutubo siya kada buwan, kada week, kada every other week, pwede quarterly, pwede rin mas maliit, which is kada haba ng sasalita ko, or kada humihinga kayo, kada tumatakbo yung oras natin, which is yung continuously. And we have a special formula for continuous compounding, which is F is equal to PE raised to RT. Okay? Alam mo ba ito mga to? Kanina ba kayo na, kay Sir Joel? So dapat, hindi, kanino? Kay Ma'am JB. Okay. So, alam naman ito lahat. Ito mga compounding periods na discuss lahat. So, sa mga hindi alam, by monthly natin is every other month, semi-monthly, ano to? Semi-monthly. Kada quincenas katapusan. Bi-weekly, every other week. Weekly, yan. Tapos for weekly, for engineering economy, we only have 52 weeks sa isang compounding period. Compounding year. Ano, wala? Pwede rin naman, pwede daily. Kapag daily, 365 usually. So, let's say, meron tayong daily. No? Ano ginagamit niyo for daily? Mr. Joel? 360? 365. Pero pwede rin yan kasi maging specific kapag sinabing bunkers year, dito nagkakaroon ng 360 wherein it is considered 30 days for all the months in the year. Okay, bunkers year. Tapos meron din tayo isa pa, leap year. Leap year kapag either 365 or 66, ano ba? 366. Ato, kailan tayo nagkakaroon ng leap year? Yun lang ba? Kapag divisible by 4. Tama ba? Nagkakaroon tayo leap year kapag ang year natin is divisible by 4. Tama or mali? Mali. Mali. Kulang. Kulang yung statement natin. Tama yan, but kulang. Divisible by 4, but not divisible by 100. Okay? But we also have an exemption. Kapag divisible by 400, it is still considered as leap year. Ano yun? So, kunwari, 2,000. Diba divisible by 4 siya? Tama? Sa unang rule natin, leap year siya. Tapos, sabi natin, bawal daw divisible by 100, so hindi na naman siya leap year. Pero daw, kung divisible by 400, okay pa rin, leap year pa din siya. Okay? So, kunwari, we have, ano ba? 2,200. Yan, 2,200. Divisible by 4, yes, tama. O, divisible by 100, so hindi na naman siya leap year. Check mo kung divisible by 400, hindi ulit. So, hindi talaga siya leap year. Okay yun? Okay. So, we have here, we have number 2. Sabi dito, suppose that you have a 10,000 cash. O, ito 10,000 cash, meron ka ngayon or in the future? Ngayon, tama ba? Sabi naman kasi dito, today. So this is the principal amount or the present amount that you have, 10,000. Tapos, sabi dito, find its value after 5 years if you invest it at the rate of 8%. Tapos nakalagay dito for letter A, compounded annually, quarterly, tapos continuously. O, ito kami lang muna. So, una, pinapahanap sa atin dito for A, B, and C is the future amounts. Tama ba? Pero magkaiba lang siya ng compounding period. So, una, for letter A, paano daw kapag compounded for letter A, compounded annually. Okay, sabi natin meron tayong formula. F is equal to B 1 plus I raised to M. Tama ba? Wherein,
I is equal to R over M. Tapos, ang M natin is equal to N times T. Where N is the compounding periods, tas T natin is the number of years. Okay. N pala ba? Oh, mabaliktad pala. N nilagay ko dyan. Ano nilagay ko dyan sa dots niyo? N dito. 1 plus I raised to N. Ano nilagay ko? I raised to N, binaliktad ko pa. Raised to N plus ito, N is equal to N times N. Oh, ito ayaw mo. Ayan, tama. I is equal to R over M plus N natin is equal to 10,000. So, una, we have F. Ang principal amount natin, this is 10,000. Tapos, 1 plus. R natin dito is 0.08. Tapos, M natin, since this is annual, 1 lang. Tapos, N natin is 1 times 5. O, yan to. Yan. 281. Kung 3 decimal places kapag engineering economy. 2 decimal places lang lagi kapag engineering economy. Dahil wala naman tayong centavos na 3 decimal places. Okay, ano lang yun? Technical term lang. So, 2 decimal places lang. Next. Quarterly. Quarterly. Pag quarterly, lagyan natin dyan F is equal to 10,000. Pero yung magiging 1 plus I natin ay iba na, tama? 0.08, but our compounding periods will not be 4. Tapos dito, 1 times, 5 times 4. This is now equal to 859.47. Dito, ano mas maganda? Nagko-compound ang pera mo annually or nagko-compound pera mo quarterly? Siyempre, quarterly, ano ba yung sabihin nun, no? Okay. So, compare natin sila sa isang cash flow diagram. So, we have, sabihin natin 1, 2, 3, 4. Tapos, lagyan natin dito, N na quarterly. So, kapag quarterly, ang nangyayari dyan, di ba, meron yung investment na 10K. Kada quarter, tumutubo yung pera mo. So, meron ka lang dito, let's say, nagiging 10K plus interest. Tapos, nagiging 10K plus interest ulit dito na pangalawa. Okay? Dumadami yung interest mo kapag mas nakakati yung compounding periods mo. Unlike dito, kapag per year, ito yung isang year natin kapag quarterly. Dito pa lang siya mag-interest, 10K plus I. Tapos another year na naman siya mag-interest. So mas matagal yung interest natin kapag quarterly. Okay lang? Next, pinapahan sa atin dito is continuously naman. F is equal to 10,000 e raised to 0.08 times 5. Ilan ba? Point 25 answers for these problems. Okay? Okay lang? Okay, next. Number 3. Suppose that in 20 years, you want to have a 25 million pesos in your bank. So, lahat naman siguro clear na itong 25 million pesos ay future value. Future value natin ng 25 million. Next. In your bank to buy an apartment in BGC, how much money do you need to invest now in MP2 Pag-ibig Savings that has an annual interest rate of 7%? So, kailangan natin, may pera tayo ngayon, ni-invest, tapos kailangan natin siya maging 25 million in 20 years. Tama ba? So, magiging N natin dito is, magiging M is equal to 1, tama ba? Kasi annual naman yung compounding period natin. Then, our T will be equal to
20 years. As rate natin is 7%. Okay. So, lagyan natin dito, the future worth. Ano din ba akong lagay dyan na formula for present worth? O wala? Pero pwede naman, future worth is equal to present worth 1 plus I raised to n. Tama ba? Yan yung nilagay ko dyan. O, future worth natin is 25 million. Is equal to the principal amount 1 plus I 07 over 1 tapos 1 times 20. Pwede nyo naman gamitin yung formula naman, pero kung gusto nyo, kasama kayo sa present worth na binabaliktad nyo, okay lang. Okay. Dito mag-shift solve lang naman kayo. Pareho lang yun. Ilan? Sakto? Principal amount is 6,400,000. 60 lang. So after 20 years daw, kapag nilagay mo sa pag-ibig yung pera mo ng 6.4 million, magiging 25 million. Yun na naman yun. So, tingnan natin ulit yung cash flow diagram nito. At 0. Tapos, 25. And natin is years. R is equal to 0.07. Tinuruan ko mag-drawing ng proper cash flow diagram. O kapag solid line, para ginagawa. Gumagamit kayo ng ganyan, solid line. Ibig sabihin may payment na naganap. Tama ba? Ganun pa ginawa sa inyo? O, this is 25 million. O, paano ginagawa nyo kapag nag-check lang kayo ng value? Kapag nag-check lang kayo ng value, walang payment na naganap, anong ginagawa natin? Hindi ko gumagamit naman. Dash line. Dash line, if you want to check just for the worth of a month. Okay? Kapag walang payment na naganap, tapos tinitignan mo lang yung future worth, after 25 years, ganyan yung ginagawa natin for cash flow. Okay lang? Okay? Ay, 20 years na. Sorry. Huh? Tama? Okay lang? Ito. Sorry. Ito, yung 25 million. Tapos, ito yung... Okay. But for compounding interest, ito yung formula na gusto kong gamitin. Okay? Wherein, yung worth ng pera nyo is equal to this formula. Meron ba gumagamit ito sa inyo? Meron ba gumagamit ng formula na to? Sige, tingnan, magamit ko sa inyo from now on. Ito rin yung turo sa inyo sa revision. Hindi nyo ginamit ko sa experts before. Okay. Sige. Lagyan natin to para in general yung formula natin. Okay? In general yung formula natin, gusto mong gawin in future or in present, pwede mong kuhain. So, kunwari, ulit. Drawing tayo ng cash flow diagram. Gawin natin 0, 7, 15. Tapos gawin natin N is years. Okay. So, kunwari, ganito no. Nagkaroon ako ng payment 7 years from now, which is 15 million. Tapos, ang gusto kong gawin, alamin ko yung worth niya at present. Guess nyo ba yun? Kung gusto ko magkaroon ng 15 million in the future, magkano yung kailangan kong i-invest ngayon? Okay? So, paano gagawin? Gamitin natin itong formula na to. Wherein the worth of money is equal to the payment, na ganyan, 7 million, o 1 plus I natin, gawin natin 10%. 0.10. Tapos, the reference minus origin. Anong reference? Sabi dito, the Bago naman ito. Nawala. Okay, sabi dito,
reference minus origin. Yung reference natin, kung saan mo gusto kuhain yung worth ng pera mo. Saan mo gusto kuhain yung worth ng 15 million? Sa 0, sa present. Tama ba? O lagay nyo dyan, 0. Minus, saan daw nang galing yung payment mo? Saan yung origin ng payment mo? Sa time is equal to 7. Tama ba? O yan yung present worth. Ilan? 3 million. Ilan? 3 million. 3 million? 592,000. Ay, sorry. 50 pala. 50 pala. Kaya, ilan? 7 million. 7 million? 6.697. So, kailangan mo mag-invest ng 7.697 million today para in 7 years magkaroon ka ng 15 million. O ngayon naman, kunwari yung 15 million, gusto mong kuhain yung worth niya in 15 years. O paano gagawin? O 15. 1 plus 0.10. Paano gagawin? Reference, ano gusto kuhain yung worth niya? 15. Tapos, kung saan galing yung payment? 7. Okay? Tama ba? Ganyan lang yan. Okay. So, try natin dito sa problem natin. Yung worth ng 25 million is what? Yung worth ng 25 million is yan yung magiging payment natin. Tama ba? Okay. Yung payment natin is 25 million. Tapos, ang rate natin is 1 plus 0.7. Saan ang galing yung 25 million? After 20 years. Tama ba? So, ano yan? Reference origin. Yung 25 million. Origin. Sabi natin kanina, di ba? Yung 25 million is nanggaling sa 20. Tama ba? Then your origin. 20. Ang reference point mo is 0. Kasi 25 million gusto mong kuhain at time is equal to 0. Same. Tama. Same. O na dito. Paano mo gagawin yan dito? Yung worth ng 10,000, saan mo kuhain? 10K. 1 plus 0.08. Ano gusto mo? Saan mo kuhain yung value ng 10,000? Present ba o future amount ang gusto mo? Future amount, tama ba? O future which is in ilang years? 5. O origin natin, saan ka nagkaroon ng payment na 10,000? 0. O paano pag quarterly gawin mo 10K? 1 plus 0.08 over 4. Tapos ganun pa rin. Ano? 5 times 4 minus 0. Ano mo yan? Same. Okay. Magigets nyo rin ako bakit ko gusto ipaunawa sa inyo yan. Dahil sa mga problems natin sa mga susunod. Okay, sabi dito, a man opened an account 200,000 in the bank today at the rate of 3% per annum. Lagyan natin dito. Time is equal to 0. Naglagay siya ng 200K sa bangko today. Tama ba? Tapos sabi, after 2 years, lagyan natin dyan. 1, 2. He deposits another 400K. After another 5 years, he will withdraw 100,000. O kapag withdraw, 3, 4, 5, 6, and 7. Tama ba? Hindi tayo sa 5 years mag-withdraw ka. Sabi dyan, after 5 years. So, babawas tayo dito, pababa ng 500. Tama ba? Ganyan din kayo mag-drawing. O, sabi dito, how much money does he have on his account after the 10th year? O, so, kailangan natin kuhain yung worth ng pera natin at time is equal to 10. Tama ba? O, kuhain natin yung mga worth ng mga yan. O, lagay lang natin sa ratio of payments. O, una, we have 200K. O, 1 plus, anong
rate natin? 0.03. Ang sabi natin, ano yung exponent natin? That is reference minus origin. Reference natin sa natin gusto kuhain yung worth ng pera natin. So, ano nalalagay natin dyan? 10. Origin kung saan nanggaling yung payment? 0. O plus 400. 1 plus 0.03. Saan nanggaling yung payment? Ay, sorry, saan natin kukuhain yung worth ng payment na yan? Sa 10. Tapos nanggaling yung payment natin sa 2. Tapos gusto natin mag-withdraw minus 500. Tapos 1 plus 0.03. Saan natin gusto kuhain yung worth niyan? Sa 10 ulit. Tapos saan nanggaling yung payment natin sa 7? Ilan? 229,127. Ito ginawa ko lang 200 pero 200k talaga yan from 10k sa okay? Okay ba tayo dito or nalito? Okay lang? Sigurado? Okay. Next. Number 5. 15 years ago, 1,000 was deposited in a bank account, and today it is worth 2,370. So, lagay ulit tayo ng cash flow diagram. So, sabi dito, nagkaroon daw ng payment 15 years ago, so that is negative 15. Diyan tayo nagkaroon ng payment na 1,000. Tapos yung amount niya today is 2,370. The bank pays interest semi-annually, which is, what was the interest rate paid on this account? So our F will now be equal to 2, tama ba? Okay. So gawin natin, meron tayo ditong payment na 1,000. Tapos, lagyan natin dito. Ang worth ng pera natin is 2,370. Ang payment natin 1,000. O 1 plus I. I natin is R over M. Tapos, reference minus origin. Okay ba kayo dyan? Kung gusto nyo bumalik tayo sa dulo. Kung gusto nyo naman bumalik lang dun sa dati yung ginagawa, okay lang din naman. Okay. So, 2,370 is equal to 1,000. 1 plus R yung hinahanap natin. Tapos M is 2. O, reference natin is negative 15. Tama ba? Ay, sorry. Reference natin is 0. Tapos, origin kung saan nagkaling yung pera natin is negative 15. Pero, we have semi-annual payments. So, dapat 2. What is the rate? Pero kung gusto nyo naman ganito, o yan, balik kayo dyan. Kung gusto nyo lang naman ito. Ano to? M. A future worth is 2,370. 1,000. 1 plus R over 2. Tapos magiging 15 times 2. Ano ba yung R? 0.58 or R is equal to 5.8%. O pag tinanong, ito, pag tinanong sa inyo, what was the effective interest rate on this account? Ang sagot, same pa din ba? Same pa din? What was the effective interest rate paid on this account? Sabi natin yung effective interest rate, that is I is equal to R over M. Maging very careful lang kung ano tinatanong. Kapag effective interest rate ang tinatanong doon,
yung I. Kapag interest rate lang ang tinatanong doon, yung R. Okay? Ulit ha. Kapag interest rate lang ang tinatanong, ang sagot doon yung R. Kapag ang tinatanong effective interest rate, ang tinatanong sa atin doon is yung I. Okay. Oh, kapag effective interest rate, sagot natin is 5.8 divided by 2, which is 2.9. Okay lang? Tapos kapag tinanong din, what is the nominal interest rate? Yes, that is also equal to R. Same lang yun ah. Interest rate, nominal interest rate, parehong R lang. Okay? Effective, doon na may R over N. Okay, number 6. So, sabi dito, Milton borrowed a certain amount of 2022 from Maui. 2 years later, Milton borrowed again from Maui amounting to 3,000. Milton paid 1,000 in 2025 and discharged his balance. Then paid 7,500 on 2026. What was the amount borrowed by Milton in 2022? The interest rate was 10% compounded. Wala akong pera. Gawin natin dito. 2022. O, namutang daw si Milton na hindi natin alam kung magkano. Tama ba? Ang 2022. Hindi natin dyan X. Tapos, 2 years later, or that is in 2024. Tama ba? Namutang ulit siya ng 3,000. Tapos, Milton paid 1,000 ng 2025. Namutang ka na, tapos bayad mo lang 1,000. Kapal ng mukha. Sige mo nun. 1,000 lang binayad niya. So, pag nagbayad, sa baba, tama ba? 1,000. This is in 2025. 2026, nagbayad daw siya ng 7,000. Tama ba? Bayad, di ba? Ay, tama. Pababa. By paying 7,500 on 2026. Yan. What was the amount borrowed by Milton on 2022 if the rate is 10% compounded annually? Oh, ano yung principle na kailangan natin makuha dito? Kailangan lahat ng bayad ay equal dun sa lahat ng inutang niya. Tama ba? Yes. Ano ibig sabihin nun? Kailangan lahat ng bayad ay maging equal sa utang. Para ma-discharge niyo yung amount kasi para maging equal na sila, para ma-break even yung utang niya. Ang tanong, saan natin kukuhain yung amount niya? Kasi tumutubo yung interest niya, tama ba? May interest daw yung pag-utang ni Milton kay Maui. At iba-iba yung timeline ng pagkuha natin ng pera dito. Nagkaroon siya ng pag-utang ng 2022, nagkaroon din ng utang ng 3,000 ng 2024. Siyempre, inutang niya ng 2022, tumubo na yun. Tumubo rin yung inutang niya ng 3,000 ng 2024. Tama ba? Hindi naman kasi mabait si Maui, no? Hindi mabait si Maui na walang patubo. Ano ibig sabihin nun? Nagbayad ako ng 1,000 saka 7,500, 8,500 lang yan. Nagbayad na ako sa'yo ng, ay ang utang ko sa'yo ng X saka 3,000. So kung babalik ko na lang sa'yo, 5,500. Hindi ganun yan ha. Tumutubo yung utang natin at the same time, tumutubo din yung binayad mo na 1,000. Okay? So paano gagawin? Saan malalagay yan? Saan yung usually nilalagay? Saan nilalagay? May mga ganitong problems mo kayo kay Sir Jordan pag kay Ma'am Juliet, ano ba? Saan niyo nilalagay? Paano ginagawa? Future amount lahat? Tama ba? Kinukuha niyo yung future amount nung X. Kinukuha niyo yung future amount ng 3,000, tapos kinukuha niyo yung future amount ng 1,000. Tama ba? Tapos i-equate niyo.
Tama? Tama ba? Anong ginagawa niyo? Wala kang ginagawa? Paano? Paano? Pipunta niyo sa future amount. Pabalik. At present, ganun. Ganon. Future, tapos gawin ng present. Ganun ginagawa niyo. But the real answer to that question is, kahit saan. Lagay mo man sa 2022, lagay mo man sa 2026. Same pa rin makukuha nyo. So, lagay natin dito. Gawin natin at 2022, yung ginagawa nyo sa dito sa academy. Doon nilalagay nyo ang present amount lahat. O, gawin natin X. Hindi naman tutubo yan kung nilagay nyo sa present amount. Tama ba? O, plus 3,000 1,000 rate natin sa 10%. 1 plus 0.10. Saan natin lalagay yan? Reference minus origin ulit. Reference minus origin. Reference natin is 0. Nanggaling yung payment at 2024 or 2 years ago. Tama ba? Lagyan natin dyan. 2024 minus 2023. Dapat mag-equal yan sa mga binayad mo. Una, 1,000. 1 plus 0.10. Lagyan natin dito. Reference natin is 2022. Lagyan na natin dito para pantay-pantay. Reference natin 2022 minus 2024. Mas reference natin dito 2022 minus ano magiging origin ng amount natin? 2025. Tapos plus 7,500 1.1 2022 minus 2026. Ay, lumabas. Muna lalo. Muna nabasa ko. Lumabas sila naman lumabas. Ang sagot ng text. Magkano yung initially? Point. Yan. Ganyan usually yung ginagawa sa NA dito. Pero pwede nyo rin kuhain yung future amounts ng mga payments na yan. So, reference natin is at 2026. Yun yung pera ko na nakukumento. Hindi. O, paano gagawin kapag ganyan? Hindi ako nakukumento. Di mo ba tanda? Ano? Magkano? Para hindi natin gusto. Yun yung unang lutang niya. Ay, Yung ex. wait lang. Later. Hindi kasi basa ko niya. Okay. Same pa rin ba? Ay, tama. 2022 minus 2026. Pwede rin. Tama. Okay. O, pag yung 2026 ang reference natin, paano gagawin dito? 1 plus 1.1 times, ang reference natin 2026. Nanggaling yung payment noong 2022 plus 3,000 1.1. Reference natin 2026. Reference natin is 2024. O, kailangan yung mga binayad equal sa inutang. So, 1,000 1.1. Reference figure natin is 2026. Tapos, origin ng payment natin is 2025 plus 7. Pa rin yung una. Same. Same. Lagi ka na ba? Okay. So, actually, no, kahit saan mo pa ilagay yan, lagay mo sa 2025, lagay mo sa 0, lagay mo sa 2010, dapat pare-pareho lang yung magiging sagot dyan. Okay? So, huwag nyo na pahirapan sa sarili nyo. Gawin yung reference point at any time, basta maging constant yung reference point nyo. Okay lang yun. Okay? So, next, we have ambiguity. For ambiguity, ito yung formula na ginagamit nyo. Okay. At pag ambiguity, ano ba to? This is what? These are equal
equal payments. Tama ba? O, kunwari, at time is equal to 0, lagyan 1, Okay lang. Mas madali ako na ikot. Mas madali ikot ko sa itik. Doon tayo babawi. okay. Pihirapan. Okay, so we have this cash flow diagram for annuity. Ibig sabihin, at every payment daw, pare-pareho yung amount na nilalagay mo. So for this, so kunwari ko, if you want to use this formula, ang nakuha mo yung present worth ng isang annuity, tama ba? Yung present worth ng isang annuity ay laging, anong reference niyan? Nasabi ba sa inyo yan? Ang nakuha ng present worth ng isang annuity, laging minus 1 doon sa first payment. Tama ba? Tama? So kung narin ka ng annuity, yung present worth is here. Tama ba? O kapag future worth, ganun din. So kung narin, natapos yung equal payments mo at time is equal to 5, yung future worth is at 6. Nag-guess ko ba yung sinasabi ko? Bakit para saan? Para saan ba yung sinasabi ko? So, kunwari, we have the same here. Ayan. So, we have 3 equal payments. This is still considered as an annuity. Okay. Hindi tayo magiging chewy. Okay. So we have these kinds of annuity. Wherein yung payment natin is hindi nagsistart at time is equal to 1. Ano tawag natin sa mga problems na ganito? Deferred annuity or ano pa tawag? Annuity due. Tama ba? We have this deferred annuity wherein hindi nagsistart kaagad yung annuity natin. Hindi kaagad nagsistart yung payment. Yung present worth naman nakukuha nyo using this formula is here. Okay? Hindi yan dito ha. Nagkaintindihan ba doon? Kaya mahalaga na alam niyo yung formula na ginagamit niyo. So ibig sabihin, paano nyo makukuha yung time is equal to 0? Yung present worth ng time is equal to 0. Ha? Paano gagawin? Itong present worth is ibabalik nyo dito. Tama ba? Ganun ginagawa nyo? Yes. Tama? Huwag na. Huwag ganun gagawin natin ha. Okay, sige. You may use this formula but I don't like to use this. Kasi pag future amount sa present amount, ang daming kailangan kabisaduhin, no? Sige. We have this formula. Ayun bang actually ginagawa ng isang present amount sa isang annuity, no? Ang hinahanap niya, pwede mo kasi itong manual computation, no? Pwede mong gawin, hanapin mo yung future worth ng ito. Lagay mo dito. Future worth dito. Lagay mo lahat dyan. So, ibig sabihin nun, so kunwari, meron tayong 1,000 dito. Sabihin natin 10% yung rate ulit. O 1.1. Gawin mo, reference natin 0. Reference is 0. Tapos ang manggagaling yan at 1. Tama ba? Tapos, pwede mo rin gawin 1,000. Anong reference niyan? 0 pa rin pero 2. Pwede mong gawin to if you want. Magpakahirap ka sa buhay mo. 1,000, 1.1, 0 minus 4. Hanggang sa mapapasa, 0 minus 5. Tama ba? Yan din yung nakukuha ko sa annuity. Pero nakikita nyo dyan.
Nakikita nyo dyan, meron pa yung pattern, which is this is just equal to a summation. Okay. Summation ng bawat payment na ginawa mo. Kaya meron kayo makikita dyan, formula, wherein the worth is equal to annuity summation of 1 plus R over M raised to N. This is reference minus end, tapos reference minus star. Nandiyan ba sa mga formula niya? Okay. Pwede yung ganito, no? Wherein, ano magiging annuity natin dito? Lalagay nyo dyan, 1K, yan yung payment. Tapos summation, reference natin is 0 minus end ng payment natin, 5. Reference minus start, 0. Kailan nagsimula? 1. 1.1 raised to x. Ganun ang gagawin nyo dyan. Okay. Ito pala yung formula ko. Raised to x. Sige nga, pakuha ko ng ganito. Nakadirect manual computation. 1,000 times 1.1. O kaya ganito ang formula ko, ang trip nyo sa buhay nyo. Try ko rin gamitin yung formula na ginawa ko. Ito, calculate lang ko. Ito, nagpa-ID ka na. Nagpa-ano ka na. Dami mo. Ikaw, tama ka namin. Ano pag may ID ka? Wala nga. Pati naman mo kung pwede ano. Bawal to. Pwede yun. Print na. Pareho lang? Tinay ko na maka. Kasi may Dapat ano. lang. Tapos tulong pay. Tulong ano. Tapos sanay ko i-print yung ano ko, yung online ano ko, digital ID ko sa Ano ang error sa inyo? Kasi wala akong dokumento. Ano? 3790. Same, pareho. Ito ang gawin yung formula. Anong kinagandahan nito, no? Pwede mong kuhain yung worth ng annuity mo at any time that you want. Pwede mong kuhain yung present worth, gusto mong kuhain yung future worth, pwede. So, kunwari itong 5 payments na to, gusto mo kuhain yung future amount niyan in 7 years. O ito. Diyan mo gusto kuhain yung future amount. Ito kasi yung formula na to, yung future amount, same din. Dito mo nakukuha yan. 1 year after the last payment. Pero kung gusto mong kuhain yan, papalitan mo lang 7. 7 dito. That is already the future worth. Sige, palitan nyo. Kaya gusto mong kuhain yung future amount niyan in 5 years. Dito mo gusto kuhain yung future amount ng annuity mo. Andyan din yan. O dito, imbes na ang gagawin mo, may present worth ka, tapos papasok mo dyan, anong gagawin mo? O yung 1,000 na payment mo, reference natin is 0, end niyan is at, start niyan is at 2, end niyan is at 7, 1.1 raised to x. Ganun. Hindi nyo na kailangan magpakahirap. Okay? Sige, try natin sa isang problem para mas maan natin. Mas mag-grasp. Okay, sabi dito, the present worth of a type R Honda Civic is 3.8 million pesos. You are going to pay the amount of equal payments once a year for the next 5 years and have an agreement of 8% amortization. How much is the equal payment worth? Lagyan natin siya sa isang cash flow diagram. Yung worth daw ng type R Honda Civic mo is Saan? 3.8 million. Pwede magpadala ng ano ng ID. For the next 5 years, 4, 5. Basta maliit na ano. Magkakaroon ka daw Basta ng napapadala ng ID. equal payments. Ba't saan ba? Okay. This is your annuity. 8 months. This is yearly, tapos ilang percent? Amortization, 8%. Okay. So you may use a formula. Ano yung formula nyo? Yung ano yun? Pero, kung gagamitin natin yung formula ko, wherein the worth is equal to annuity, summation, reference, minus start, reference minus n,
1 plus R over M raised to X. Lagay lang natin dito. Ang worth natin 3.8 million. Annuity. Tapos summation natin. Reference natin is at 0. Kasi doon yung 3.8 million natin. Start ng payment natin is at 1. Tapos reference natin 0 again. End ng payments natin is at 5. 1 plus R over M naman natin is 0.08 over 1. So 0.08 na lang yan. Raised to X. Makuha niya A is equal to 3.8 divided by summation of 0 minus 1, 0 minus 5, 1.08 raised to X. Ilan? 951,734.53 pesos. So yan ba yung babayaran mo per year? Gusto mong bumili ng 5-hour na Honda Civic. Okay. So yun naman na ito. Nag-ano sila? Okay. So ano bang kinagandaan ng formula natin? So what if yung agreement nyo hindi ganyan, no? What if your agreement is may equal payments ka pa rin daw, but the problem is babayaran mo na siya kagad ng isa. Okay? Magda-down ka na kagad. Paano gagawin dito? Reference point mo now is 0 pa din. 3.8 over 0 minus anong gagawin? And na start natin is at 0 also. Tama ba? Tapos 0 minus 4. 1.08 raised to ano na to? 881 point, ay 881 235 point. Ano? Anong paano? Saan? Pati dalawa ko. Ano? Sige, okay lang yan. Iba yung formula, ay, ha? Ito mismo. Ilalagay sa akin. 3.8 million. 3,800,000. Naintindihan niyo ba to? Yung difference nung problem natin kanina, kaya ginawa ko ngayon. Dito, nagkaroon ka na kagad ng down payment. Tapos ito naman, nagkaroon ka ng payment after a year. Kasi pag ginamit niyo yung present word, ano ang formula niyo ba? A 1 plus I raised to n minus 1 over yun na? Present word yan. Sige, pakuha ko ng present word using this formula. So, gagawin nyo dyan 3.8, tama ba? Makamali kayo pag yan yung ginamit nyo. Kasi yung present word na yan is nandito. Sa negative 1 yan naka-reference. Diba? O paano gagawin mo? Yung 3.8 million, ay yung 3.8 million dito, ibabato mo muna siya dito sa negative 1. Gets? Hindi mo pwede ilagay kagad dito yung 3.8. Kailangan mo muna ibato yun sa 1 period before the first payment. Tama? But for this general formula, magagamit mo siya kahit saan.
Okay lang? Intindihin niyo yung formula na binibigay sa inyo ha. Kasi hindi ko alam kung explain sa inyo. Yung formula na to, this is only good for annuities that are due on the first year of payment. Okay? So, para sa mga payments lang siya na ganito. Valid lang siya for payments that are done after the first period. Pero kung ang payment mo ay nag-start ka agad, hindi siya pwede. Okay? Ano? Iba yung formula niya? Ito. May 1 plus I pa. O, diba? Eh, ang daming variations, diba? Pag ganun. Pero kapag ganitong general, mas madali siyang gawin. Sobrang daming formula kapag yung annuity due, annuity deferred. Unlike for this, palitan mo lang yung reference point mo, sobrang dali na ng gawin. Okay. So dito naman, you plan to open an MT2 savings account because you wish to buy a Gucci bag after 5 years. If you have to invest 500 pesos per month and was approved of a special compounding rate of 5% monthly, what is the future worth of your savings? Okay. So magkakaroon ka doon ng 500 pesos kada buwan. Tama ba? O question, ilang buwan yung gagawin mo? Ilang buwan? 60 periods. Tama ba? O tapos, what is the future worth of your savings? O paano gagawin? Dito. Future worth. So dito natin siya lagay. So lagay natin dito. Worth is equal to the annuity times summation of reference rate minus start. Reference minus all income N. Tapos 1 plus R over M raised to X. So worth is equal to 500. Summation. So reference natin dito, since kailangan natin ng future worth, titignan natin yung at 60, titignan natin yung worth ng pera mo in 60 years. Nag-start yung payment mo at times equal to 1, tama ba? Tapos, nag-end siya nung 60 days. Tama? Okay. So next, 1 plus R over M natin. R, rate natin is 0.05. Tapos, monthly compounding, so which means that this is over 12 raised to X. Ilan? 34,000. 34,003 pesos. Grabe, pag mag-save ko pa ng 500 pesos for the next 5 years, wala pa rin pang Gucci. 34K lang. Wallet na pala makibili mo dito. Wallet. So di namin 500 pesos. Okay, next. Sabi ito, a service car with cash price of 540,000 was bought with a down payment of 162,000 and monthly installments of 10,874.29 for 5 years. What was the rate of interest if compounded monthly? So ito yung mga mahirap, no? Kapag rate yung tinatanong sa inyo. Kasi wala kayong choice. Kasi di kayo pwede mag-shift sa kapag gumamit kayo ng summation. Hindi kayo pwede mag-shift solve kung gumamit kayo ng summation. Pero ba't ko tinuturo pa rin ito? Kasi sa board exam, anong meron? By choices. Tama ba? So, try natin ito. 0.12, 0.08,
0.24 sa 0.16. Anong kailangan? Kailangan mag-equal sa 540,000 yung makukuha nating sagot. Tama ba? So una, ano ba yung cash flow natin dito? Meron kang 162K at time is equal to 0. Tama ba? Tapos, monthly mo, meron kang babayaran na okay. 1, 2, 3, 4. Hanggang sa mapunta ng ilan? 60 ulit, tama ba? And natin dito is monthly. Ang tinatanong sa atin dito, ano yung rate? Again, kapag rate lang tinanong, this is nominal, tama ba? Nominal or yung R lang. Okay. So for this, para gagawin natin cash flow dito, paano yung formula natin? Ano ba 540,000? Is this a present word or future word? Present, tama ba? Kapag bumibili ka naman ng isang bagay, present word naman yung tinitingnan mo. Present word natin dyan is 540,000. So lahat ng block natin kailangan mag-equal dun sa red. Magkano to? 10, 8, 7, 4.29. Okay. So yun natin choices. A, 0.12, 0.08, 0.24, 0.16. No, 0.16. So our formula for this, lagay natin lang sa present word. So this is 162,000 plus 874.29, or this is the annuity, tapos gamit tayo ng summation. Una, reference point natin is, ano reference natin dito? Reference is at 0, tama ba? Tapos, start ng payment natin, 1. Next, reference, end natin is 60. 1 plus gawin nyo A over 12 raised to X. Tapos nang gagawin nyo sa A, hindi. Ang down mo yung 162,000. Pero ito 10,874. Start ka at the first month. Dito sa ginawa natin equation, may tanong ba? Okay lang. Ilan? Anong sagot natin dito? Saan magiging 540,000 siya? Answer 50. Anong value ng R? Kung kailan siya magiging 540,000? Anong value? Saan? Sa bunutan sila. Ilan? 0. Kaya nga 0.24. Hindi na rin. 539,999, so that is 540,000. Sinong gusto mo dito? Nagbunutan daw kayo. Oo. Kasi ito lang naman yung mga kahirap na unready kapag tinanongkan ka na ng choices. But you may still use trial and error, Jeff. Anything. Kapag rate na yung mga tinatanong, yan yung pinaka, ano dyan, kakailangan nyo ng choices. Okay? Pag tinanong ulit, what is the effective rate? Effective rate natin is 0.24 over 2. Yan eh. 0.02.
Yan na. Okay, effect din sa... Okay, ito. What is the present value of a PC set if Doc Linar paid 20,000 as a down payment and then 5,500 quarterly installments, which is due after that after a year after the down payment? If the interest rate is 15% compounded quarterly. So, lagyan lang ulit natin yung ating cash flow diagram. So, meron siyang babayaran na, magkano to? Satisfying na yung ganyan. Ay, pinaparang sa atin yung present value. Present value times equal to 0. Tapos, nag-down siya ng 20,000. Kanito. And then 5,500 quarterly installments, which is due after a year after the down payment if the interest rate is 15% compounded quarterly. So, parang gagawin natin dito. 3, 4, 5, 6. Ganyan na sa ano mo. Yan, okay. So, gawin natin dito, since our interest is compounding quarterly, gawin din natin itong per quarter. So, this is at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Okay, magkakaroon daw siya ng 10 equal payments na 5,500. Pero ang start daw is at, alin, after a year lang. Okay. Kailan na after a year dyan, kapag quarterly yung ano natin? At time is equal to 4. Diyan pala tayo makakain na 1 year. So, wala natin ang 10 equal payments to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama ba? Ito lang po 11. Ayan. So, 10 equal payments of 5,500. So, kailangan natin ng present worth ng cash flow diagram natin na ito. Okay. So, una, the present worth is equal to 20,000 plus yung annuity natin na 5,500. Reference natin is at 0. Start natin is at 4. End natin is at 13. Tapos, this is compounding quarterly of 15%. 1 plus 0.50 over 4 is to x. So, magkano yung binili na PC set? 0.25. So, ayan. Ulit, kung gagamitin nyo yung formula nyo ng annuity na naka-present worth, dito nyo siya makukuha. Tapos i-add nyo sa 20K, balik agad makukuha nyo doon. Babato nyo pa muna yun dito. Babato nyo na. Okay. So, yan. Ito yung formula natin. Next. Sabi nito, Jasmine wants to buy a lot worth 1,300,000 after 5 years. It is payable at time semi-annual payments, which is payable at the beginning of every period. If the interest rate is 26% compounded semi-annually, determine the amount for each installment. Okay. So, lagyan natin 0. Tapos since our interest rate is compounding semi-annual, gawin natin itong semi-annual. So after 5 years, ang semi-annual na ilan yun? That is 10. Tama ba? Tama? 10. Tapos, future worth niya is 1,000,000. 1.8. Pero sinabi rin dito, payable daw siya on the beginning of every period. So, ibig sabihin, ang payment natin mangyayari dito agad. Ilan yun? 10 semi-annual payments. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, Anong problem?
Problem. 7, 8, Ilang problem? 9. So ilan to? Hahanapin natin yung unbelief. Kasama yung zero. Kasi sabi niya, nag-start daw sa beginning of every period. Okay. So natin dito, 1.3 1,300,000 is equal to the annuity summation of, ayan, dito reference natin is 10 kasi doon ang galing yung future worth ng pera natin. Start natin is at 0. 10 minus 9. 1 plus 0.26 over 2 raised to x. Or annuity is equal to 1,300,000 divided by summation of 10 minus 0, 10 minus 9. Ayan. Magkano? 457. Point 0. Okay. Ito yung mga sobrang usual na lumalabas sa board exam. Annuity. Ito yung pinakalabasin sa board exam. Kaya, baunin niyo yung method na to kasi sobrang gamit na gamit. Bakit? Okay, next. For algebraic gradients, ito. Meron kayo nito? Ito rin yung formula na ginagamit niya. Umabot ba yung gradient sa dito? Ito yung ginagamit? Hindi, dito. Ano, pag gradient, ano ba meron? Meron ka pa rin equal payments but pataas, no? Or pwede rin pababa actually. Okay, so kunwari dito, instead of ganitong pare-pareho, ang nangyayari tumataas siya ng may pattern. Ang pattern natin nakadepende kung algebraic or geometric. Kapag algebraic, meron tayong ina-add na fixed amount. Tapos kapag geometric, meron tayong ina-multiply na fixed amount. So kunwari dito, 1,000. Tapos gagawin ko dito 1,100. Dito 1,2, 1,3. Or nag-add ako ng 100 kada year or every compounding period. Tama? Yan. Then, ang pinapaharap dyan is the present worth of the gradient. Again, if you use this formula, ang makukuha mo dyan, present worth at a period before the first payment. Kaya hindi na naman siya maayos. But you may use this. Okay? Using mode 3.2. Kasi kapag nag-mode 3.2 tayo, no, it will have a linear variation for our payments. At kapag algebraic naman, it is linear in nature. Or linear yung pagtaas niyan. So you may use mode 3.2. Wherein, this is our x and y. Yung 3 natin is reference minus source. Like, x natin is reference minus source. Tapos payment 1, payment 2. So, kunwari dito, we have this payment. Ang talagay natin sa mode 3 natin. O, questions, saan mo gusto kuhain yung present worth at time is equal to 0. So, yan yung mga reference natin. Next, yung mga source ng payments natin, pwede mong kuhain kahit ano dyan. Ang gusto ko kuhain yung payment 1, o source ko dyan at 1, tapos source ko 2. Tapos payment 1 ko is 1,000. Payment 2 ko is 1,100. Ganun natin gagawin yan, ha? Okay? Tapos makuha daw natin yung A and B. Or this is the coefficients of regression. Di ba sa, kapag ano na kayo, apps,
Tapos regression, meron na dyan A and B. I-store na lang natin yung values of A and B sa calculator natin. And it will give us the value of the gradient already. Okay lang? Okay. So, kunwari dito, we have this problem. Kiara plans to make a serious type of gradient withdrawals from her savings account over a 10-year period. Beginning at the end of the second year, 1 equal withdrawals of 1,000. At the end of second year, 2,000 at the end of the third year, up to 9,000 at the end of the 10th year. If the bank pays 9,000 per year, compounded annually. Daming nangyayari, no? Next yung problem. Tanggalin natin ito. Dahil pareho sinagkain. Naintindihan yung problem? Hindi. Sige, intindihin natin. O sabi dyan, si Kiara daw ay may pera sa bangko ngayon. Ang gusto niya, mag-withdraw siya na mag-withdraw ng 1,000, 2,000, 3,000, hanggang papunta daw ng 9,000 sa end ng 9,000. At the end of 10th year. Tama ba? Okay. So this is... Okay lang. Magsa-start. Sabi dito at the end of the second year. So di siya magsa-start at 0. Hindi rin siya magsa-start at 1. It will start at 2, 3, 4, hanggang sa mapunta ka sa 9. At 10. Sorry. 10. Tama ba? Yes. Ang gusto niya, hanapin mo daw yung equal annuity nito. After mo mahanap yung present worth ng gradient, kunin mo daw yung equivalent annuity. Ano daw value ng annuity? Hanggang mapunta ka from 1 hanggang 10. There is an actual board exam problem, no? Yan. Paano gagawin? Kuhain muna natin yung present worth ng gradient natin. Para makuha natin yung present worth ng gradient natin, we are given W is equal to the summation of A plus BX, 1 plus R over M raised to X. Tapos ito, dito, reference minus start. Reference minus. Kailangan natin itong i-form sa mode 3.2. Okay. Wherein, this is our first reference minus source. O reference natin is 0. Tapos, source natin is at 2. Tapos yung second payment natin, 0 minus 3. This is 1,000 and this is 2,000. What is the value of A? And negative 1,000. Tapos sa B natin, negative 1,000 din. Okay. Okay lang? Nakuha? Okay. Form natin yung, pagkain mo muna ito. Nilalagay natin sa calculus, worth is equal to, paano gagawin? Summation of reference minus start. Reference natin, 0. Start ng payment natin is at 2. Tapos reference minus ending ng payment natin is at 10. Tapos, kung nakastore sa values, nakastore niya yung A and B. A plus BX. Pero kung hindi nakastore, lagay niyo lang dyan negative 1,000 minus 1,000x. That's 1 plus, anong rate natin yung percent? 1.09 raised to x. O, anong present worth ng gradient natin? 247,000.
77. Pero itong present work na to, kailangan mo daw hatiin ng equal annual payments or kailangan mo daw kuhain yung equivalent annuity nito. So, gagawin natin 24,372. Ganyan. 372.77 is equal to annuity. Balik tayo. O, reference minus start ulit. Reference natin 0. Ang start natin is 1 na ngayon. Okay? Sabi kanina, magkakaroon daw siya ng equal payments ngayon hanggang sa mapunta ng 10. Oh, yung present work, pareho pa din. Tapos 0 minus, end natin is at 10. This is ilan? 1.09 raised to x. What is the value of the annuity? 0.77. Hirap, matang nangyayari. Ito pa naman yung favorite na ano natin. Isa sa mga favorites ng examiner natin yun. Hindi bababa sa 5 yung ano niya, engineering economy. Tapos puro ganito, puro makakabang problems lagi. Kaya, pero, kapag nabatak niyo itong engineering economy, sobrang dali na nasa paningin niyo. Kapag nakuha niyo yung mga concepts, hihiliin niya na sana ng engineering economy. O next, geometric gradient. Ito naman, kapag geometric, we use mode 3.6. Mode 3.6 lang. Mode 3.6, tapos ganun pa rin yung gagawin natin. Mode 3.6. Next, for geometric gradient, we have this problem. Sabi nyo, Atesol is trying to calculate the present worth of their personal salaries over the next 5 years. They have 4 employees whose combined salaries through the end of this year is 900,000. If they expect a 5% increase each year, compute the present worth of their employees' salaries at an interest rate of 12% per year. Lagyan natin dito 0. Ang kailangan natin, ilang years daw? Over the next 5 years. So 1, 2, 3, 4, 5. So this year, at the end of this year, 900K daw to. Next year, tataas daw ng 5%. So that is 900 times 1.05. Tama ba? O tapos, tataas ulit yan ng 5%. Magiging 900, 1.05 raised to 2. Tapos, magiging raised to 3, raised to 4, raised to 5. Again, ang pwede nyo gawin dito na madali, kung ayaw nyo mag-mode 3.5, paano gawin? Ay, mode 3.6, sorry. 900, 1.05 raised to 3. 900, 1.05 raised to 4. Pwede nyo gawin, kung ano yung present worth, isa-isa. Iba ko nyo lang yan dun. Pwede yan. Isa-isa yan, lagay nyo dun sa present. So, kunwari, dun sa isa, ay sa dulo na lang gagawin ko. Yung 900, 1.05 raised to 4, babato ko yan dun sa dulo, 1.12. Reference 0 minus 5. Dito pa lang yun. Tapos, i-add ko yung mga iba pa. So, 900, 1.05 raised to 3, 1.12, 0 minus 4, 900, 1.05 raised to 2, 1.12 raised to 0 minus 3. Pwede yung ganyan, pero, yun na, kung marami masyado yung payments, hindi na rin ito magiging practical. But, kung gagawin natin siya using mode 3.6,
Bubalik ko naman pala. Lagay tayo mode 3.6. Reference minus source ulit tayo. Ng dalawa. Reference natin is 0. Source na po ng payment natin is 1. Tapos 0 minus 2. This is 900,000. Tapos dito naman 900,000 times 1.05. Makukuha nyo rin yung values of A and B. Tapos pa-store ulit ako sa A and B. Anong value ng A? Dito. 857. 142 point. Pa-store ako sa A. Para di na kami hirapan. Tapos sa B, okay. So, lagay natin dito, worth is equal to summation of reference minus start ulit. 0 minus 1, 0 minus 5. AB raised to x, 1.12 raised to x. So yun dapat i-prepare niya Ate Sol if she wants to sustain her business for the next 5 years. Okay. May nag-try ba nito hanggang sa mapunta siya sa ano? Hanggang sa mapunta siya dito. Plus yan. Same din yung makukuha nyo if you did it manually. Same din yan. Huwag mo na hinggan. Try nyo na lang mamaya sa bahay or kung mag-aaral man kayo para sa midterm exam. Midterm exam is until engineering economy. So, 3 calculus tapos yung econ. Solid job. Hindi Midterm na lang? pa solid job natin. Sinabi niya na dati. Hindi ba? Ah, hindi ba?